oras po natin sa buong Pilipinas. Ayan na, 2 minuto na, makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pinalawig na operasyon ng MRT-3 epektibo na simula ngayong araw. Ronda Pilipinas. DOTR muling kakalampagin ng 5 malalaking transport group. Pagpapatuloy ng naunsyaming modernisasyon, igigit. Ronda Pilipinas. Ba talaga, kuya? Mga re-election ni Senator na nagdadalawang isip simulan ng impeachment trial kay VP Sara, binatikos ng isang human rights lawyer. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, bagong Canadian Prime Minister Mark Carney nagpatawag ng snap elections. Ronda Pilipinas. Sa mundo ng papalakasan, Alex Yala pinataobang world number 5 Madison Keys sa Miami Open. Ronda Pilipinas. Magkakaroon ba tayo ng perfect weather sa susunod na 3 araw upang mag-outdoor activities tulad ng beach at saka golf? Alamin natin yan mamaya sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Showbiz, RC Muñoz nagsisisi sa pagpaparitoke ng kanyang muka. Ronda Pilipinas. Hinak ang social media account at ikinalat ang intimate video nyo ng partner mo. Alamin ang kaparusahan, hindi ng partner mo, kundi nagpakalat. Oo, sa NBI, naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Pagkain ng ice cream, nakakapagpagaling nga ba ng sore throat? Naku, narinig ko na yan. Oh, alamin natin mamaya. Let's prove it! Ronda Pilipinas. At Senator Lito Lapid, naisa sa batas ba o naisa batas ba ang panukala na gawing National Martial Art and Sport of the Philippines, yung tinatawag na ARNIS? At naiparting na ba ng samahan ng mga maninindang Pilipino ang kanilang plataforma upang iangat ang sektor ng mga vendor sa Nueva Ecija? Siguro taga Nueva Ecija yung nagtatanong. Alamin mamaya sa isa na namang DWIZ Track Record Report. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Welcome back. Crazy no? Ay, nako, lalo na sa panahon na ito. Crazy talaga. Ano ba talaga? Matutuloy ba yung modernization na yan o hindi? Ang alam ko, mag-aabot yung 2 grupo sa LTFRB. Nag-aabot na ba sila? May mga pag-ayon at saka pag-kontra na grupo sa harapan ng LTFRB ngayon, di ba? Sila ba'y nag-aabot na o hindi pa? Tingnan mo nga kung ang bagong, mamaya kausapin natin si yung bagong tagapagsalita ng LTFRB ang nagbabalik! Welcome back! Si Attorney Ariel Inton! Kaibigan natin yan. Siyempre, ang sinasabi po ng LTFRB ngayon ay walang epekto
'Di ba? Walang epekto. Pero yung mga eskwelahan na malalaki, nag-suspend na ng klase, nag-online na. Ay, may epekto. Exactly. Ba't sila magsususpend? Oo, 'di ba? May Diba? epekto. At saka yung ibang LGU daw, nag-provide na ng mga libreng sakay. Oo. Oh, di may epekto. Oo. si Beth Samson kanina, nung nag-aarangkada kami, ay di, Pinoy Gising pala, sabi niya, 4:30, naka-ready na raw ang libre sakay sa Kamanaba. Oh, di may epekto. Di ba? Di ba? Anong wala? Oh, sabi kasi ng marami din nagsasabi lalo na sa may bandang ahensya ng DOTR Ayan. na walang epekto. Nagsuspend din na ho yung mga eskwelahan. Tapos nag-provide na rin ng libreng sakay. Ang alam ko ang MMDA ay meron na ring libreng sakay. Ayun At lang. nakahanda na rin sila hanggang mamayang hapon. Kung walang epekto, sana hindi kayo naghahanda. Nakahanda ba sila hanggang mamayang hapon o nakahanda sila hanggang bukas? Oo, dahil tapos ang isa pa, talaga bang matutuloy ang modernization na yan? Paano na yung mga nag-invest? Ayun na nga eh. Oh, 'di ba? Meron na mga dispatching na nangyayari diyan. Tapos yung iba diyan kumuha na ng makabagong jeep at hanggang ngayon hindi pa sila nakakabayad hanggang ngayon. Yung iba At naghuhulugan. nagbabayad pa. Yung iba naghuhulugan na. Ongoing. Oh. Oo. So, paano na yung mga nag-dispatch ng kanilang mga jeep at ibinenta na lang? At ginawang, yung, ano tawag dito, service? Alam mo yan, yung mga service ng mga jeep-jeep? Yes. Hindi na kinuhanan, hindi na nirenew ang kanilang mga prangkisa dahil naniniwala nga sila na magtutuloy-tuloy. Ito na yon. Pero, O kaya nga, so paano yan? Kahit naman yung mga jeepney drivers na bumili na ng e-jeep nila, ayun. Yung mga nasa co-op na. Nalilito ako sa inyo. Naguguluhan. Nalilito ako sa inyo. Sumanib sa si Bambam, wala si Bambam. Wala ba? O di ba? Parang ano ngayon? Saan sila pupunta ngayon? Ano ngayon ang balak ng LTFRB doon? Baka mamaya sabihin ng LTFRB, bahala kayo dyan. Wag naman. Oo. Mahirap yung wag na. Mahirap ng bahala kayo. Kung makakasakasakali tayo suswerte at makausap natin si Atty. Ariel Linton, kukumustahin ko rin yung mga jeep na parang binantaan noon na kakasuhan dahil sumama sa strike. Oo nga. Ano na ngayon yun? Yung ba natuloy pa ba yun? Kayo ba nagsampa ng kaso sa mga hindi sumama? O paano ngayon yan? Oo nga, no? Tsaka mabantayan na rin yung mga jeep na ginagawang karerahan na madaling araw. Di nila alam yan, ha? Dito lang sa Pasig, ang daming ginagawang karerahan ng Pasig Boulevard. Tuwing 3 a.m. pag pumupunta ako dito. Talaga? Beating the red light. Yan. Tingnan mo. Ginawa pang karera na lang. Iyan na. Nasagot ko na yung tanong. Ginawang pangkarera na lang. Paano yan? Ginawa ng pangkarera, hindi na pwedeng pampasada yan. Kawawa naman. Hindi, yung Ginawa malala. ng pangkarera. Ang malala doon, ginagawa nila parang karerahan, may pasahero sila. Meron ako sa social media na nakita dahil nga magtutuloy-tuloy yung modernization. Ang ginawa niya doon sa jeep niya, ang ganda, parang ginawa niya ewan ko kung familiar ka sa Jolly Jeep. Jolly Jeep. Ito Yung parang mga sa Makati. yung tinutumba lang na parang mesa, tapos doon na nanananghalian yung mga trabahador, lalo na sa Makati. Parang food truck na parang gano'n, no? Jolly Jeep ang tawag dyan, di ba? Okay. Yeah. So, paano ngayon yun? Doon na uupo yung mga pasahero dahil hindi na matutuloy yung... Yum, yum, yum! Pamahulog naman, Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas. Live na po tayo sa DWIZ 882 Metro and Mega Manila. And of course, live din tayo sa DWIZ News FM regional stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanila mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong mga kasama ko si Dennis. Iyon, Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Umpisahan na natin ang Ronda Pilipinas sa isang magandang balita. Epektibo na ngayong araw ang extended operating hour sa Metro Rail Transit o MRT3 na tinatawag. Kasabay ito ng pagsimula ng 3 araw na transport strike ng grupong Manibela. Magandang timing are. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, magdaragdag din ng bagong tren sa nasabing transit line bilang bahagi ng nagpapatuloy na tigil pasada, gayon din ang LRT1. Dahil dito, mula sa dating alas 9:25 ng gabi na huling biyahe po ng MRT North Avenue Station, magiging alas 10:25 ang
biyahe o huling biyahe ng MRT3. Bakit 10:25 hindi 10:30? Ha? May butal? Habang mula sa dating alas 10:04 ng gabi, o tingnan mo, magiging alas 11:04 na ng gabi. O tingnan mo, may butal no? Alas 11:04 na ng gabi ang huling biyahe sa Taft Avenue Station. Isang oras din ang mapapalawig ang oras ng huling biyahe sa bawat stasyon nito mula Quezon Avenue hanggang Magallanes. Ronda Pilipinas. Kasabay ng paglarga ng tigil pasada simulang ngayong araw, igigit ng 5 malalaking transport group sa gobyerno ang pagpapatuloy ng unsyaming implementasyon ng Public Transport Modernization Program, yung tinatawag na PTMP. Ito'y sa kabila ng pagtutol ng ibang grupong naglungsad ng transport strike. Kabilang sa mga nanawagan sa DOTR ang mga grupong Pasang Mazda, Altodap, Akto, Musina at Kuroda Transport Service Cooperative na tinatawag na Enormous 5. Tawag nila sa sarili nila. Nagtungo ang 5 grupo sa tapat ng Central Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Quezon City po yan bilang pagpapakita ng suporta sa PTMP. Ayon kay Pasang Mazda President Roberto Obet Martin, hihikayatin nila ang Department of Transportation at LTFRB dinggin ang panawagan ng mayorya na ituloy ang programa. Magkakaroon niya sila ng pulong kay Transportation Secretary Vince Dizon sa Huwebes po ito, Marso 27, upang talakayin ang issue at umaasang magkaroon ng positibong tugon ang gobyerno. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Kasi sinasabi ng LTFRB noon, nag-consolidate na yung 85%. 85%, naging 80 to 85%, 20% na lang ang hindi nagko-consolidate. Tapos ngayon, 40% pa lang pala yung nagko-consolidate. So meron pa tayong 60 to 65%. Ano ba talaga ang totoo, kuya? Kaya sila nasasabi. Bawal ang fake news. Ha? Magagalit si Yusek Claire Castro. De Castro niya. Magagalit. Bawal ang fake news. Sabi ni Yusek. At saka ni Sek mismo. Kauupo lang. Yep. Bawal. Tanggap po tayo ng isang report. 3 abogado idinawit sa pagnotaryo sa dokumentong pineke ni PDAP scam whistleblower Benhur Luy, inabsuelto ng Korte Suprema. Natatandaan niyo pa ba itong mga balitang are? Alamin natin at balikan natin ng nakaraan sa pamamagitan ng report ni Patrol 24, Kuyang June Samson. Kuyang June? Kuyang Dennis, pinawalang sala o inabsuelto ng Korte Suprema ang 3 abogado o mga notary public kaugnay sa mga kasong inihain sa Office of the Ombudsman hinggil sa Malampaya Fund na di umano'y pineke ni Benhur Luy. Sa Supreme Court decision na pinonente ni Assistant Justice Ricardo Rosario ay dinismiss ang reklamong administratibo laban sa mga respondents na sina Attorney Delphine Agkawili Jr., Edita Talabok at Mark Oliveros. Nilinaw ng Korte Suprema na ito ay dahil hindi napatunayan ng prosekusyon na pinayagan ng 3 na magamit ang kanilang notarial signature, notarial seal at notarial register na may kapalit na bayad. Samantala, kahit walang nakitang notarial violation, ay naparusahan pa rin ang 3 dahil sa hindi pagsunod sa ilang mga direktiba ng Integrated Bar of the Philippines nung iniimbestigahan pa lang yung nasabing kaso. Patrol 24. Kuyang June, Samson. asa na ba si Benhur Luy? Naka-pink pa ba? Ang alam ko yung nakalabas na yan. Oo. Pero may mga papatuloy. Ongoing pa rin yung hearing. Na iba pang kaso na kanyang kinasasangkutan. So kailangan nag-a-attend pa rin ng mga hearing, Kuyang June? Oo, kapag hindi siya sumipot doon, aresto, demandam niya, ito yung harapin niya. Correct, tama. Okay, maraming salamat, Kuyang June. Patrol 24, June Samson para sa Impirang May Todong Lakas, UWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ako may magbabasa-basa ng mga article tungkol dyan sa nakalimutan ko na yan eh. Kay Benhur Luy. Oo. Ako din. Pero At saka matunog yung pangalan. Ano pangalan ng babae? Sino ba? Yung PDAP? yung kalaban ni Benhur Luy, yung
Ang pangalan nun? Kalimutan ko. Yung babae. yung pidap scam queen. Ang tawag doon? Si Janet Lim Napoles ba to? Si Janet Lim Napoles. Tinan mo naman ang mga alaala natin pagka naka-relax mood kasi tayo ng Saturday, Sunday. Kaya ano. Balik Tapos sa birthday ko pa nung Friday. Oh, exactly. Naka 3-day ako. Chuva. Ha? Parang hindi. Magkakaroon ba tayo ng perfect weather sa susunod na 3 araw upang mag-outdoor activities tulad ng beach at saka golf? Attorney? Ha? Ayan. Alamin natin ang weather report ni Daryl Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alamin natin kung magiging maganda pa ang magiging panahon natin sa susunod na 3 araw dahil ano pa rin, malamig pa rin ang simoy ng hangin. Lumalamig Oo. pa rin, yes. Oo. Just like last night, dyan sa may Mandaluyong. Meron Samantalang yung truck na Oo. asan na ba yung truck na? Ayan. Asan na yung driver ng truck nung yung manunang Sa bridge Marilao. dun sa may Marilao? Nasa nga ba yun? Asan na yung nakasuhan ba yun? Nakasuhan ba yun yung truck driver na yun? Hindi ko nga din narin. Alam ko lang, Banangga, tas wala na ako narinig doon Alam mo, sa driver. totoo lang, gusto kong kantahan yan, ha? Okay. Gusto kong kantahan Yan, sige. Yung lalaki niya. Gusto kong kantahin. Alam mo Anong kung kanta? Lalaki, masdan ang ginawa mo. Di ba yan? okay. Natatandaan mo ba yan? Naabutan ni paring winner yan. Alam ko kung saan nila maririnig yan. Ano? Senior moments. Yan, sige po. Tama. Yan po ay tuwing... Sige, kaya mo Tuwing yan. linggo, ha? 12:30 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon, Yeah. ang mga awiting galing sa Sir, ano? alaala ng mga sabihin ko sana gurang. Ayoko na sabihin, baka magalit sa akin. Ang host, ang ating main host doon. Ay ang batang-batang Oo si naman. Attorney Ayan. Romy Makalintal. Oh, yeah. Senior Moments. Ayan. Sandali, may tanong ako. Ba't hindi si Senyor Pacheco? Araw-araw na nga naka-duty. Magreklamo na yan. Kala ko siya. Pagpahingayin nyo naman ng linggo. Hindi, pumapalo din yun eh. Ito, sasagutin ko na tanong nila ni attorney. Sige, Mahilig sige. pumalo itong dalawan to. Lalaki, Ayan. masdan ang Ayan. ginawa mo. Ayan. Tingnan mo yan. Magsasara pa yung 2 lanes dyan sa NLEX dahil sa ginawa nung mamang yan. Nakasuhan ba yun? Pwede Nakasuhan. ba? Tapos ngayon, ang NLEX ngayon ay libre. Oo. Start na ngayon mamaya alas 12, di ba? Alas Yes. 12 tanghali, libre. Ah. Pero hanggang Magbukas yung 4 lanes. ano lang. Hindi buong stretch. Balintawak hanggang may kawayan. Bulacan. Di ba? Bulacan. Hanggang Bulacan. baka kala nyo buong stretch na NLEX, mali kayo diyan. Saya nyo naman, di ba? Saya nyo, ha? Tapos sa SLEX at Cavitex, walang ganon. Baka kala nyo buong stretch. Hindi. Oo. Relax lang. Di ba inaasar natin sila? Uy, kung ganyan kasikip, huwag muna kayong maningil. Pikon. Dininig Pikon tayo. Pumatol. Sobrang traffic siya, huwag muna kayong maningil. Uy. Tapos pinakinggan tayo ni Secretary. Pinakiusapan ni Secretary. Ayun, hindi naningil. We are doing everything we can. Yan. Dahil dyan, toll relief. Oo. Saka pag hindi gumana, pag hindi gumana yung barrier, Oo. huwag na rin kayo maningil. Yan. Hindi, alam mo maganda dyan, tanggalin nyo na yung barrier na yan. Amihan po. Weather pala to, kala ko, toll lang pag-uusapan dito. Amihan po, huling bugso pa rin, umiiral sa North Luzon, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Makakaranas po na maulap na papawirin na may mga maihina pong pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Ikalawang weather system naman natin sa araw na ito ay ang easterlies na magdadala ng maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan at pagkulog pagkidlat, lalo na po sa hapon o gabi. Yan ay makakapekto sa Bicol Region, Western Visayas, Northern Samar, Eastern Samar, Romblon, Palawan, Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng ating bansa. Habang ang ikatlong weather system muli pong umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa timog na bahagi po ng Mindanao. Kaya sa Davao Region, kasama na po ang Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, cloudy skies din po with scattered rains and thunderstorms. Ang good news sa dala-dala natin sa mga susunod na araw, lalo na kung taga Maynila kayo, pwedeng pumalo
pwedeng pumalo ng golf dahil mula 21 hanggang 3 sa buwan ng Abril, wala pong bagyo o LPA na inasahan sa Philippine Area of Responsibility o sa monitoring domain ng Pag-asa. So safe pumalo si attorney. Pwedeng pumalo si attorney. Tsaka masarap pag pumalo ngayon kasi yung hangin medyo malamig, di ba? Tsaka kahit tanghali. Mas masarap bang pumalo ng golf na malakas ang hangin o mahina? Parang hirap ata Ay, kontrolin hindi. yun, Mas no? maganda pag walang hangin. Oo, di ba? Maari nga lang, mainit. Tirik na tirik. Kaya pala, anyway, 3-day weather outlook tayo. Kaya si attorney nangitim na dyan. Wala ka sinabi, ha? Ano maputi kay attorney? Ano? Yung alak-alakan niya. Ooh! Maputi yan. Nag-ano ka ba, attorney? Yan. Sunblock. Sunblock. Yan, Ako'y nagsasunblock pagka mahirap na. Yung sombrero. Ano ba tawag doon? Yung parang kalahati lang. Yung sun visor. Ayun, Pwede sun rin. visor, Pwede oo. rin. Pwede yun. Yung sun visor na malaki. Yung ganon. Paano yun? Yung ginagamit sa Boracay. Para yung buong katawan mo, hindi ka Pambira. Pwede rin. Pwede rin. Kung may budget ka. 3-day weather, Metro Manila, fair and sunny weather po tayo mula Tuesday hanggang Thursday. Kaso wala ako ng Wednesday, Thursday. 26 hanggang 35 Ano pa? degrees. Sa pagpapaalam sa area. Makabagong panahon, 26 hanggang 35 degrees Celsius. Oy, take note, 35 degrees ang actual hottest temperature ng Metro Manila. Sa Cebu, fair weather bukas pero maulang panahon at maulap sa Wednesday at Thursday, 25 hanggang 32 degrees. At sa Davao naman, slightly fair weather na may katamtamang tsansa na pag-ulan, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Heat index check. Ang good news ko ngayon, walang nasa 40 degrees Celsius. Sabi no, 39 lang. No? 39 lang, that's good. At wala ang, ba't nanigas yan? Ano nangyari Na-stuck dyan? na-stuck. Ano yan? Bumangga rin ba yun sa Marilao? Alam mo ano nangyari dyan? Ano? Nag-freeze. 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 Yung pala yung ano doon, media term. Frozen, ha? Frozen. Frozen, ha? Nasa kaya Kanta dyan tayo yung mga ng ano. Let It Go. ha? Yan na nga sasabihin Let ko. It Go. Ayan. Let It Go. Ay, naku, mas gusto ko pa rin yung lalaki. Ayan! Hindi, mas gusto daw ng Chloe mo yung isa. Sino yan? Hindi, mas gusto ni Chloe mo yung isa yung Let It Go. Ay, Let It Go. Oo, Ay, ayun, wala, mga gusto malalaki na yung nila. mga anak ko. Hindi na nagle-Let It Go yun. Ano na ba trip nila? Oo. Hoy, Hinatuan po, 39 degrees Celsius. Coron, Palawan, 39 degrees. At San Jose Occidental, Mindoro, 39 degrees Celsius. Yan ang top 3 natin. Ay, 38 pala. Maliit type ko. 38 po sa San Jose Occidental, Mindoro. Ayan. For today, March 24, 2025. Sumikat ang araw, 5:58 na po ng umaga. Lulubog ito mamaya 6:07 ng gabi. At may countdown pa rin! Countdown. Akala nyo, tapos na birthday. Ang countdown natin ay magmumula sa... saan? Wala, Meron frozen naman na rin. tayo. Frozen na rin. Frozen na Okay, rin. babay na ako. Wala na. Wala na. Hindi nabot. Frozen na raw. Sa Stinger, di sila Ayun! Ayun! 49 days to go! Mag-ieleksyon na. Ayan. Ayan ang dapat binabantayan natin. Iboto ang tama. At- Itama ang boto 2025. Ayun. Yan. Abangan nyo yan, ha? 49 days to go, ha? Kaya dapat may listahan na po kayo. May nag-message daw sa'yo, gagawa ka raw ba ng 24-hour coverage? Patay tayo dyan. Sino yan? Galit sa akin yan, ha? Yan ang muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Hoy, ano man ang panahon, ha? Umuulan na umaaraw, may amihan man o wala, ha? Dapat ho, meron kayong tinatawag na food supplement na natural at walang halong chemical. Ayan. Ay subukan na ninyo ang MX3 capsules, ha? Siguradong safe yang inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada. Proven po ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman, ano pang inaantay ninyo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. O kaya bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693. At tatandaan ninyo, lagi ninyong tatandaan, ha? Sa MX3, dito ako, believe. Ronda Pilipinas. Sinadya ko yun. Okay. Maraming salamat sa MX3. Oy, may nagtatanong ha. Senator Lito Lapid, na isa batas na raw ba ang panukala na gawing National Martial Art and Sports of the Philippines?
yung Arnis? Alamin na natin sa isa na namang Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Base sa mga napanood ko sa hashtag IZTrack Record, marami nang nagawa si Senator Lito Lapid at iba-iba na ang mga sektor na natulungan niya at mga aspeto na natutukan niya. Pero sa sports industry ba, may nagawa na rin siya? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Ayon sa aming patuloy na pagsisiyasat, napag-alaman na iniakda ni Senator Lito Lapid ang panukala na nagdedeklara sa ARNIS o ang Indigenous Filipino Martial Art and Sport bilang National Martial Art and Sport of the Philippines at naisabatas ito noong taong 2009 sa ilalim ng panunungkulan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Isa sa mga layunin ng batas na ito ay bigyang halaga ang sport industry sa bansa at ituro sa mga Pilipino ang pagiging makabayan. Sa katunayan ay mayroong pagsasalin ang salitang ARNIS sa iba't ibang lengguwahe sa Pilipinas tulad ng pananandata sa Tagalog, kaliradman sa Bisaya at pagkali-kali naman sa Ibanag. Pangungunahan naman ng Department of Education o DepEd, National Commission for Culture and the Arts at Philippine Sports Commission ang pagpapalaganap ng mga rules and regulations upang maiimplementa ang layunin ng batas. At yan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na, gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong i-check. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. Yun! 29 na minuto makaraan ang alas 10 ng morning. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, believe. Oras, hatid sa inyo ng Game Zone. Detay na ako sa di nakaka-stress. Game na game sa Game Zone. Visit gzone.ph. Real player, real game. Ronda Pilipinas! Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Andiyan na ba? Nawala. Dapat makakausap natin itong si Attorney Ariel Inton na nagbabalik. Nagbabalik sa LTFRB, di ba? Makakausap natin tungkol dito sa kanilang ginagawang monitoring na 3-day transport strike ng mga transport group. At tanong na rin natin kung minsan hong nagsalita ang DOTR na sila daw po ay bukas na pag-usapan itong modernization ng mga jeep at ito po ay nagbigay ng konting agam-agam o kaya kaunting pag-aalala dun sa mga kababayan po natin ng mga jeepney drivers na nag-consolidate na at dinispatcha na yung kanilang mga traditional na jeepney at pumunta na sila sa tinatawag na makabagong jeep. At yung iba, nagkumuha na ng kanilang mga, alam mo na, pag nag-down payment na yan, nagma-monthly na yan. Dahil ang alam ko nga, nasa dispatching na yan eh. Oo. Teka muna, nandiyan na ba? Nandiyan na? Nandiyan na ba sa linya? Nasa linya na. Okay. Ang spokesperson po ng LTFRB at pag-uusapan po natin ng PUV modernization at saka itong ihapyaw lang natin ng kaunti dito po sa strike na nangyayari at day 1 tayo hanggang day 3. Si Attorney Ariel Inton. Attorney, magandang araw po. Magandang umaga, Boss Dennis. So, Yan. umaga sa ating mga taga-subaybay. Attorney, ikaw pala yung nagbabalik, ano? Nagbabalik! Nagbabalik! At ikaw ay bagay na bagay diyan. Kasi marami kayong alam na issue eh. Mukhang yung pagbalik natin welcome committee lang. Oo nga eh. Teka muna, pag-usapan muna natin, Attorney, yung monitoring ninyo. Kumusta po yung monitoring sa mga kababayan po natin, yung mismong epekto nitong itong ginawang gagawing hanggang Miyerkules na transport strike ng mga transportation groups na are? Well, sa assessment naman namin, halos normal lang naman yung biyahe ng mga public transport. Apo. At hindi naman ganun
epekto. Salamat naman at ano nangyari. Preparado naman kasi ang gobyerno. Meron tayong interagency on Tigil Pasada, DOTR, LTFRB, MMDA, local government, PNP. Kaya napaghandaan. At ang ano naman, yan namang sa private sector ay maraming nag-virtual classes. Maraming nag-virtual classes at meron namang mga nag-work from home. So, I would say na the impact is minimal. Hindi if ba- ever there is. Opo. If ever there is. Opo, attorney, hindi ba yung pagpunta nila sa online class, hindi ho ba yun yung talagang totoong epekto ng transport strike, attorney? Dahil nag-online. Oo, kasi hindi yata sila pumunta sa kalye, sumakay ng jeep. Hindi ba yun na mismo yung epekto niya? Oo po, go ahead po. It might not be the effect. Siguro, ang dyan, yun yung nangyari. Na instead na, kasi when you have a Tigil Pasada, ang purpose is to paralyze, di ba? Paralyze yun. Tama. Oo. Pero since napaghandaan, it prevented yung mga effect na ayaw nating mangyari. Oo. Kasi nga dati, attorney, walang online. Talagang epektado yung mga kababae, yung mga pero estudyante ngayon, natin. Walang klase. Ngayon, tuloy-tuloy. Oo, may tuloy-tuloy. At hindi lang natuloy, yung mga baon ng bata. Wala silang baon tuloy, 3 araw. Oo, baon. Sabi, online ka naman dito ka lang sa bahay. Pero nakahanda rin po Ayun. yung pagkakaalam ko po, attorney, yung mga LGUs din ay may provision din at may plano rin. Preparado para mag-libre sakay. Ang MMDA, preparado dyan. Ang PNP, preparado para dun sa peace and order situation. Wala, in place. Ako, teka muna, attorney, yung bang yung pro-PUV modernization ay nandyan sa harapan ninyo? Ang pagkakaalam ko, magse-set up din yung anti-PUV modernization. Nag-aabot na ba dyan sa opisina ninyo o wala naman? Well, dito, titingin ako sa bintana. Sige nga, sige nga. Mukhang, wala na sila pareho. Mabuti naman. Maluwag-luwag na yung isa avenue. Oo. Sa bagay, sa totoo lang, attorney, nung sila may strike pa rin, traffic pa rin, no? Ganun pa rin ang buhay. Diretso pa rin. Alam mo itong Tigil Pasada. Papa. Dapat, I hope, they could take this as a suggestion. Kung talagang ayaw nila dun sa Modernization. polisiya, Papa. they can go to court para doon. Kasi, Tama. Kasi, ngayon, kung okay naman sila, may dialogue Hindi naman nawawala na magkaroon ng dialogue. No less than Secretary Vince Dizon. Sa kanila, umattend sa isang dialogue sa Friday sa Piston. Pinakinggan sila. Pero kapag ka-dialogue, give and take kasi yan Hindi naman pwedeng dialogue tapos de-demand mo na tigil na yung consolidation na yan. Hindi uubra yung ganon. So when you dialogue, you're ready to meet terms. Diba? Oo. Kaya lang, iba yung dialogue sa kanila. Okay. Attorney, nung mga couple of days or weeks, nagsalita po ang DOTR na ang sabi nila ay parang open na pag-usapan itong PUV modernization na parang ipinagtaka nitong mga umalis dyan sa harapan ninyo na dapat ituloy ito. Dapat ituloy. Ang basa po ng mga antay dito ay baka matigil yung PUV modernization at open na ang DOTR sa pag-uusap kung matutuloy o hindi yung PUV modernization, attorney. Ano ba ang take ng LTFRB din Ang LTFRB implementing agency to. Kapag merong policy na dapat i-implement, LTFRB implements. Kapag tinigil yung policy, then walang i-implement.
Pero sa tingin ko, hindi naman i-abandon yung programa. Dahil Yung iba gumastos na, attorney. Oo. Mas marami yung nag-consolidate at pumasok sa modernization. Oo. Attorney, So- ano nyo na nga, yung balita na, ano ba talaga ang totoo? 80% na na-consolidate, 45% ba ang, parang ang nagsabi si Secretary na 45% pa lang. Before, mga last year, go ahead. Yun, pumasok ko dito. Siyempre, tingnan ko yung mga issue. Opo. So, pinakuha ko yung data na yun. Alam mo, simpleng math lang yun eh. Yun, 86% refers to the percentage of the number of franchise holders that applied for consolidation. Okay. Ngayon, out of the 86%, yung 43% natapos na. Okay. Na-proseso na. So, yun yung 43%. Ngayon, pagka tinanong, ilan ba ang nag-consolidate? Pagka sinabi mo, ilan ang nag-apply, yun ang sagot, 86%. Ilan na yung natapos? 43%. And what happened to the 43%? In process. Ngayon, pag in process ka ba, hindi ka makakatakbo? Hindi. Meron kang provisional authority. That is the reason why yun yung privilege mo na yun nag-apply ka for consolidation, maski yung jeep mo traditional o hindi ka pa nakakapagpalit, makakabiyahe ka kasi may PA ka. Kaya pagka yun, ilan ang tumatakbo? Yan, 86%. Those 43 na naka-comply na, and those 43 na ongoing yung kanilang application, yung process. So, ilang percent po na matutuloy itong PUV modernization? Sa inyo na po manggaling, attorney, na taga-LTFRB, ilang percent po talaga na matutuloy po ito? 100% Ilang po ba? percent na tuloy yung Tuloy na tuloy. Ako sa yung tuloy po ito. Tuloy naman. Tuloy. Yun, as Secretary Vince, hindi porke hinarap yung mga against Oo. na siya doon. Hindi. Nakausapin niya yung mga yung sa pro-consolidation. Maaring makakita ng mga dapat i-improve sa polisiya, but to totally abandon the policy, I don't see that coming. So tuloy pa rin. Kasi magandang balita ito para sa mga kababayan natin ng mga jeepney drivers na nag-consolidate na at pinalitan na yung kanilang mga jeepney, attorney. Hindi mo kung sabihin, tama na to, hayawan na. Paano kami? Kawawa naman, oo. Marami nakapag-consolidate na at hindi simple yung proseso, sumali na sila sa mga kooperatiba, Tama. korporasyon, Tama. nag-apply na for the purchase of new vehicle. Hindi simple yung pinagdaanan ng mga yan para i-abandon mo na lang yan. Simply because merong mga nagtitigil pa sana. Tatandaan ko pa nga, attorney. Teka muna, sa bagay, naalala ko na rin ito. Ito mga traditional jeep na hindi nag-consolidate, parang binigyan na sila ng ultimatum ng LTFRB na sila'y huhulihin attorney, sila po ba pwede pa magbiyahe or huhulihin na po sila? Yun hindi nag-consolidate. Oo. Huhulihin yun. Kapag hinuli. Huhulihin sila. Ibig sabihin, pati yung nag-strike dyan, nagkumpul-kumpul dyan sa harapan ng LTFRB na hindi nag-consolidate, dapat pala sila hulihin, attorney? Kapag bumiyahe. Pagka bumiyahe. Oo. So tuloy-tuloy pa rin yung hulihan, attorney? Well, I think dapat. Kasi kolorum operation. Lumalabas. Sa totoo lang, kolorum na sila, attorney, no? Kaya hindi sila tinanggalan ng hanap buhay.
they chose not to be within the Oo. pumalog sa programa. Ngayon, Oo. kung ayaw mo sa programa at ang gagawin mo ay puro kilos protesta, Oo. di ba? Yung mga issue ay hindi ganyan ang mangyayari. Oo. Oo nga pala kasi sabi ng Walang LTFRB. tututok dun sa problema. Oo nga pala, attorney. Sabi pala ng LTFRB, hindi naman kinakailangan magpalit ng jeep, kundi kailangan lang mag-consolidate. Yo. Yes. Apply ka lang. Oo. Apply ka lang Oo. muna. Oo. Mga ilang doon sa datos po na nasa inyo ngayon, mga ilang percent po yung hindi pa nagko-consolidate ngayon? Attorney. Yun natira after you deduct 86%. Yun. Oo. Nako. Okay. Sige. Nako, attorney. Baka sa susunod, baka pwedeng bisitahin nyo kami dito sa DWIZ. Tayo mag-usap ng matagal-tagal. No problem. Sagot ko na yung kape, attorney. Ako na Yes. bahala sa kape mo, ha? Good po. Okay. Thank you very you. much, attorney. Spokesperson po ng LTFRB, si Attorney Ariel Inton. Ronda Pilipinas. Tinan mo nga yan, kababalik lang niya sa LTFRB. Pinasakit nyo na ang ulo ni Attorney Ariel Inton, ha? Kaibigan natin yan, ha? Matagal nang kaibigan natin yan. Kapag kami nagkikita sa labas, ano-anong mga kachismis yan din ang pinag-uusapan namin. Ay, nako, welcome back to LTFRB Attorney Ariel Inton. Attorney, baka medyo masakit ang ulo mo, ha? At kapag masakit ang ulo mo, madalas Attorney Ariel Inton, nadadamay ang buong katawan ninyo dyan, ha? Dapat mag-Herbalaya liniment oil na po kayo. Ayan. Dahil yan lang po ang solusyon diyan, ha? Mag-Herbalaya liniment oil na po kayo, Attorney Ariel Inton, ha? At alam mo ba, Attorney, dahil sa Herbalaya liniment oil, siguradong ginhawa agad ang mararamdaman mo, attorney, dahil may pangalan na yan Kinilala yan sila ng Asia Pacific Awards Council, Q-Asia National Product Quality Excellence Award at Elite Business Award na siyang patunay na quality talaga Quality talaga ang Herbalaya. Huwag nang magtiis-tiis ng sakit, ha? Huwag na, hindi na uuso ngayon, attorney, yung martir, ha? Sa Herbalaya Liniment Oil, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Ronda Pilipinas. Naku, alam nyo, meron pa akong gustong pag-usapan kay Attorney Ariel Linton. Itong Grab, ha? Itong Grab, marami tayong issue pwede pag-usapan diyan. Siguro, isang araw imbitahan natin siya dito sa loob ng istasyon para mas marami tayong mapag-usapan. Teka muna, oras muna tayo sa buong Pilipinas. Yon! 12 minuto ba bago mag-11 ng morning? Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Meron tayong flash report. DWIZ Flash Report. Paggamit ng direct flights para sa mga ipadideport na konektado sa Pogo, iniutos ng Bureau of Immigration. Tumatakas kasi alamin natin ang report ni Patrol 5. Ayayo, Pangko, Kuyaya. Go! Ipinagbabawal na ng Bureau of Immigration ang pagsasakay ng mga deportee na konektado sa mga Pogo sa mga biyahe ng eroplano na may layover o yung hindi direktang lipad sa dapat destinasyon ng mga ito. Base ito sa BI Board of Commissioners Resolution number 2025-002 na inalabas nitong March 21. Sa ilalim ng resolusyon na direct flights lamang pabalik sa kanilang bansa may sasakay yung mga dayuhang sangkot sa Pogo maliban na lamang kung walang
available na direct flights mula sa Pilipinas. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Biado, solusyon ito sa butas na patakaran na sinasamantala ng ilang Pogo deportee. Bahagian niya ito ng pagpapalakas ng deportation procedure ng kawanihan. Katuwang dito ng Bureau of Immigration ng Department of Justice sa pagkikipag-ugnayan doon sa mga airlines at mga dayuhang embahada para matiyak ang maayos na pagpapatupad ng bagong patakaran. Sa Patrol number 5 ay pa ako para sa implemento ng lakas DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sino ba gumagastos pagka pinadideport yung mga deportees na yan? Kunyari, mga Chinese, China ba gumagastos diyan? O tayo? Hindi, no? Sa kanila yun, no? Kung may layover, mas mura ang ticket pag may layover. Baka Pilipinas. kasi mas mura. Alam mo naman Pilipinas na kailangan makamura tayo. Teka muna, alam nyo ba na ngayong Marso magaganap? Magaganap ang pinakamaningning na gabi ng Bingo Plus. Ito ang The Bingo Plus Night 2025. Excited na ba kayo? Excited na ho ang lahat dahil makikiselebrate sa atin ang mga brightest stars ng bansa. Rakrakan kasama ang parokya ni Edgar, Stephen Speaks at may exciting appearances and performances ang inyong mga paboritong mga artist tulad ni na Jackie Gonzaga, Jack Roberto, Patrick Quiroz, Angeline Quinto, Sam YG, Zephanie at Kajer Telvig, Nicole Cordoves at Empoy. Hindi buo ang Bingo Plus Night kung wala ang ating mga celebrity endorsers sa mga nang nag-iisang Papa P, Piolo Pascual at Chinita Princess Kim Chu. Pasabog, hindi ba? Mas unkabogable ang Bingo Plus Night 2025 dahil makakasama po natin ang phenomenal box office star Meme Vice Ganda. Bingo Plus Night will happen on March 27, 2025 live on Bingo Plus app and website. Akala nyo tapos na? Ay hindi pa po. Marami ring hinandang mga surprises para sa Bingo Plus Night kaya sali na para sa ultimate lucky spin for a chance to win 300 million pesos at 5 million peso worth na kotse. Download na ng The Bingo Plus app now on App Store or watch our live streaming sa bingoplus.com. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Ronda Pilipinas. Sports naman tayo. Alex Ayala pinataob ang world number 5 Madison Keys sa Miami Open. Sports news mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinataob ni Filipina tennis sensation Alexandra Ayala ang world number 5 at kampiyon ng Australian Open na si Madison Keys sa Miami Open sa score na 6-4, 6-2 upang umabante sa round of 16. Sa edad na 19 anyos, si Ayala ang unang manlalaro mula sa Pilipinas na tinalo ang isang top 10 player sa Open era. Bago nito, tinalo rin niya ang dating Grand Slam champion na si Elena Ostapenko sa ikalawang round. At sunod niya naman makakaharap ang ika-10 seed na si Paula Badosa ng Espanya. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. RC Muñoz nagsisisi sa pagpaparitoke ng mukha. Bakit naman? Maganda naman siya. Alamin natin na Showbiz Spotlight mula kay Anton.
Para sa aking balitang showbiz, inamin ni RC Munoz na may pagsisisi siya sa pagpaparitoke niya ng kanyang mukha. Sa interview sa aktres, sinabi nito nagigil siya sa pagpaparitoke dati kung saan nakaramdam na rin daw siya ng kapaguran sa kanyang ginagawa. Nauna raw siya sa pagpapagalaw sa kanyang mukha, sabay payo nito sa mga kababaihan na kung gustong maiparitoke ang mga ito ay konsultahin muna siya. Ngunit naniniwala si RC na may rason kaya siya nagparitoke ng mukha at nagkaroon ng bahagyang pagsisisi. Ayon sa aktres, natuto na siya pagdating sa pagpaparitoke, kaya't kapag may humingi umano sa kanya ng advice kung itutuloy o hindi ang pagpaparitoke at kapag nakikita niyang hindi naman kailangan, ay sinasabihan niya ang mga ito na wag nang ituloy ang pagpaparitoke dahil pagsisisihan lang ng mga ito. Ayon pa kay RC, iyon daw pala ang purpose niya, ang magbigay ng magandang advice sa mga gustong magparitoke. Noon pa daw kasi ay walang nag-guide sa kanya at matigas ang kanyang ulo kaya't ginagawa niya ang gusto niyang gawin sa buhay. Dito na inamin ni RC ang katotohanan na kung maaari lang ibalik ang mga panahong wala pa siyang pinapagalaw sa kanyang katawan, ay ibabalik niya ito. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamang quote of the day. Buti pa yung bulag kahit walang makita, malakas ang pagdama. Yung iba, bukod sa manhid na, nagbubulag-bulagan pa. Iyon. Basta huwag kayong magbulag-bulagan ngayong eleksyon. Kayo talaga. Nakita nyo ba yung survey na bago ng sino ba nag-survey nun? SWS ba? Yung ang tingin ng mga Pilipino sa eleksyon itong pera-pera lang. Napakalungkot naman yun. Huwag naman. Chance nyo nang may say kayo sa mga iuupo sa gobyerno. Huwag naman. Sa bagay, magpabayad lang kayo. Magpabayad lang kayo, tapos sundin ninyo ang puso nyo. Ayan. Magpabayad lang kayo. Pero wag kayong dapat hindi yan ang magdidikta kung sino ang iboboto ninyo. Kasi kapag magpapadikta kayo, tapos ibinoto ninyo kung sino yung nagbayad sa inyo, tapos nagrereklamo kayo, dapat hindi na kayo nagrereklamo pag may problema. Kasi bayad na kayo eh. Oo. At yan, ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdinand Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yo! Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.